Habang binabaybay ng Great Eric ang maalong dagat, masayang nagkukwentuhan at nag-iinuman ang mga giant. Matapos ang kanilang paghihiwalay sa Water 7, dumaan muna sila sa Little Garden para bisitahin sina Dory at Broggy. 100 taon na ang lumipas, kaya natural lang na gusto nilang makita ang kanilang mga kapitan. Pagdating nila, nadatna nilang nagsusuntukan pa rin ang dalawa. Wasak na ang kanilang mga armas, pero hindi pa rin sila tumitigil. Sa huli, kinailangan pang mamagitan ng kanilang mga tauhan at isama sila pabalik sa Elbaf para kumuha ng bagong armas. Para kasi sa kanila, ang isang tunay na duelo ay matatapos lamang kapag may namatay. Napaisip si Nami, maglalaban ulit kayo para lang kumuha ng bagong armas? Siyempre, masayang sigaw ng mga giant habang nagdiriwang. Samantala, ipinaliwanag ng isang giant na ang iniinom nila ay absinthe o ang tinatawag na green fairy. Isa itong napakalakas na alak na maaaring magdulot ng hallucinations, kaya dapat mag-ingat sa pag-inom nito. Patuloy ang masayang selebrasyon sa deck ng barko habang nagsasayawan at nagsasaya ang mga giant. Abala si Luffy sa paglamon ng karne habang tahimik namang nakangiti si Robin. Sa tabi nila, tumutugtog si Brook habang nakikihalubilo ang Straw Hat sa mga giant, nagiinuman at nagtatawanan ng walang tigil. Sa gitna ng kasiyahan, napagtanto nilang sa wakas ay nasaksihan nila ito ng magkakasama. Mula sa masasayang mukha ng kanilang mga kasama hanggang sa mga simpleng sandali sa barko, ramdam na ramdam ang saya ng kanilang pinagsaluhang paglalakbay. Ngunit habang umaalingaw-ngaw ang tawanan, isang malakas na splash ang biglang pumutol sa ingay. Patuloy namang naglayag ang barko sa gitna ng malawak na karagatan. Isang buwan bago ang kasalukuyang pangyayari, isang malaking insidente ang yumanig sa New World sa isla ng Gartel. Sa loob mismo ng teritoryo ni Red-Haired Shanks, isa sa mga Emperor of the Sea, gumawa ng matinding kaguluhan ng piratang si Bartolomeo. Walang pag-aalinlangang sinunog niya ang bandera ng Red-Haired Pirates, isang direktang paglapastangan sa kanilang karangalan. Agad na naging mabigat ang sitwasyon. Nakatayo si Shanks sa harap ng nakaluhod na si Bartolomeo at ipinaliwanag ang bigat ng kanyang kasalanan. Kapag pinalampas niya ito, mawawalan ng tiwala sa kanyang bandera ang mga isla at piratang nasa ilalim ng kanyang proteksyon at malalagay sa panganib ang kanyang mga kaibigan. Sa likuran niya, seryosong sumang-ayon ng buong Red-Haired Pirates. Isa itong insultong hindi maaaring palampasin. Agad na yumuko si Bartolomeo at paulit-ulit na idinikit ang kanyang noo sa lupa habang umiiyak at humihingi ng tawad. Inamin niyang hindi niya pinag-isipan ang magiging resulta ng kanyang ginawa at isa itong napakatangang pagkakamali. Tahimik lamang siyang tinitigan ni Red-Haired Shanks habang nagbubulungan ang mga nakasaksi sa mabigat na sitwasyon. Maya-maya, lumapit si Hongo at inilabas ang isang maliit na bote na may simbolo ng bungo. Ayon sa kanya, isa itong nakamamatay na laso na magdudulot ng matinding paghihirap bago tuluyang ikamete ng sinumang iinom nito. Pagkatapos, ibinigay niya ang kanilang kondisyon. May 1 buwan si Bartolomeo para painumin si Monkey D. Luffy ng lason dahil ayon sa kanila, dapat managot ang kapitan sa kasalanan ng kanyang tauhan. Sa narinig na iyon, natulala si Bartolomeo at ang kanyang mga kasama, hindi makapaniwala sa nakakatakot na utos na ipinapataw sa kanila. Walang kahit isang segundong pag-aalinlangan, agad na binuksan ni Bartolomeo ang bote at ininom ang laman nito. Napasigaw sa takot ang kanyang mga tauhan at pilit siyang pinigilan, ngunit huli na ang lahat. Habang nagpapanik ang kanyang crew at sinasabing mamamatay siya dahil sa lason, buong tapang niyang sinabi na handa siyang tanggapin ang kapalarang iyon. May dugong dumadaloy sa kanyang baba habang umiiyak siyang ipinaliwanag ang kanyang desisyon. Ayon kay Bartolomeo, wala namang kinalaman si Monkey D. Luffy sa nangyari. Hindi sila kailanman inutusan ni Luffy na sumunod sa kanya o gamitin ang kanyang bandera. Ayaw niyang masangkot ang kanyang idolo sa kasalanang siya mismo ang gumawa. Para sa kanya, ito lang ang realidad ng dagat, isang ordinaryong pirata ang humamon sa isang emperor at kailangang harapin ang kapalit nito. Habang umiiyak sa sakit at emosyon, iisa na lamang ang kanyang pakiusap, huwag na huwag ipaalam kay Luffy ang ginawa niya. Umalingaw-ngaw sa buong isla ang pag-iyak ni Bartolomeo habang pinagsisisihan niya ang napakalaking pagkakamaling nagawa niya. Maluha-luha niyang sinabi na nakakalungkot isipin na baka hindi na niya makita si Monkey D. Luffy na maging Pirate King. Nagpaalam pa siya sa kanyang mga tauhan at sinabing kailangan nilang magpatuloy kahit wala na siya. Humagulgol naman ang kanyang crew habang hinihintay ang kanyang huling sandali. Ngunit imbes na bumagsak dahil sa lason, bigla lamang siyang napadighay ng malakas. Napatigil ang lahat. Nakaupo pa rin si Bartolomeo, walang anumang nangyari at lubos na naguguluhan. Nang mapagtantong malaya na silang umalis, dali-daling tumakbo ang buong crew pabalik sa kanilang barko at agad na naglayag palayo.
Habang papalayo sila sa isla, napagtanto ni Bartolomeo ang totoo, kung hindi pala lason yon, ibig sabihin ay hindi kailanman binalak ni Red-haired Shanks na patayin si Luffy. Napatawa siya habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Akala niya noon na isang mabagsik at walang awang emperor si Shanks, pero mukhang mas mabait pala ito kaysa sa inaakala niya. Sa baybayin, napansin ni Ben Beckman ang kakaibang ngiti sa mukha ng kanyang kapitan. Anong nginingiti-ngiti mo, Kapan? Tanong niya. Habang nakatanaw sa dagat, bahagyang ngumiti si Red-haired Shanks. Tila naantig siya sa kung gaano katapat si Bartolomeo at ang kanyang crew kay Monkey D. Luffy. Ngunit may hangganan din ang awa ng isang emperor. Biglang sumulong si Usopp habang hawak ang kanyang ripple. Tabi muna, Kapan, sigaw niya. Sa isang malamig na click, inihanda niya ang kanyang sandata at pinaalalang may kapalit ang bawat aksyon. Kasunod nito, isang napakalakas na pagsabog ang Yumanig sa karagatan. Sa dagat malapit sa Gartel Island, tuluyang sumabog at lumubog ang barko ng Bartolomeo Pirates. Habang unti-unting nilalamon ng dagat ang nagliliyab ng mga labi ng barko, nanatiling misteryo ang sinapit ng kanilang crew, hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung buhay pa sila o hindi. Lumipat ang eksena sa Pirate Island Fulolid, kung saan galit na bumalik si Marshal D. Teach at nadatnan ng kanyang base na wasak. Ang higanteng Skull Fortress na nakatayo sa isla ay puno ng mga bakas ng pinsala mula sa nagdaang labanan. Anong nangyari rito habang wala ako, Pizarro? Sigaw ni Teach. Pawis na pawis at halatang kinakabahan, pilit na nagpaliwanag si Avalo Pizarro na alam niyang masama ang itsura ng sitwasyon. Pero hindi pa rin kumalma si Teach. Ipinaalala niya na mabilis nang nagbabago ang mundo. Lahat ng malalaking puwersa ay kumikilos na, at ang mga poneglyph ay hindi na basta lihim na impormasyon ng underworld. Nagsisimula na ang matinding agawan ng mga Four Emperors para makuha ang mga ito. Pati ang world government at navy ay naghahanda na rin, kaya hindi sila mananalo kung hindi nila seseryosohin ang mga banta sa paligid nila. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Kobe sana ang kanilang pinakamahalagang alas sa negosasyon. Kaya galit na galit si Teach nang malaman na nakatakas ito. Halos maiyak sa takot, humingi ng tawad si Pizarro at nangakong ipapaliwanag ang lahat. Ngunit lalo lamang sumama ang balita nang aminin niyang hindi lang si Kobe ang nakatakas, pati si Gecko Moria ay nakalaya rin. Parang suntok sa sikmura ang balitang iyon para kay Marshal D. Teach. Nakatakas din si Gecko Moria, hindi makapaniwalang ulit niya. Samantala, paikat-ikot naman sa bayan ng higanteng si San Juan Wolf, hawak ang isang maliit na gusali na parang laruan habang pilit inaalala kung saan ito dapat ilagay. Mula sa fortress, nagbibigay ng utos ang mga pirata para sa pagsasaayos ng isla, sinasabing ilipat pa ito ng kaunti pakaliwa. May sumigaw pa na si Wolf din naman ang dahilan kung bakit nasira ang gusali noong una. Ngunit mabilis na napalitan ng matinding kasabikan ng tensyon sa paligid. Biglang nagsimulang magsigawan ng mga pirata sa isla. Commodore. Nagtasan sila ng mga espada at buong lakas na nagpahayag ng katapatan kay Teach. Handa raw silang kumilos anumang oras at buo ang paniniwala nilang siya ang makakakuha ng One Piece. Para sa kanila, si Blackbeard ang magiging hari ng bagong panahon at buong sigaw nilang hinikayat ang kanilang emperor na sakupin ang buong mundo. Sa loob ng fortress, komportableng nakaupo si Marshal D. Teach habang umalingaw ang kanyang malakas na tawa. Napansin niyang napakataas ng morale ng kanyang mga tauhan at agad namang sumang-ayon si Avalo Pizarro na tila positibo pa nga ang tingin sa nangyaring kaguluhan. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Shiryu ang usapan. Sa harap nila ay nakatayo si Kuzen. Kalmado niyang nilinaw ang sitwasyon, nakatakas si Kobe, pero nahuli naman nila si Monkey D. Garp. Pagkarinig nito, agad na humalakhak si Teach. Napakagaling. Mas lalo pang natuwa si Pizarro at sinabing upgrade pa nga ang naging kapalit. Gayunpaman, nanatiling seryoso si Kuzen habang nakatingin sa walang malay at nakagapos na si Garp. Inamin niyang akala niya ay napatay na niya ang maalamat na marine, ngunit nakaligtas pa rin ito. Para kay Kuzen, napakalaking bagay na mapabagsak si Garp lalo na't kinailangan nilang magtulungan para magawa iyon. Nanatiling mataas ang kumpiyansa ng Blackbeard Pirates. Ayon sa isa, pabor na pabor sa kanila ang takbo ng hangin. Dagdag pa ni Teach, hawak din nila ang three-eyed girl na si Charlotte Pudding. Hinayla pa niya ito pasulong sa buhok dahilan para masama itong tumitig sa kanya. Nasiyahan sa kanilang kasalukuyang posisyon, agad na inutusan ni Blackbeard ang kanyang mga tauhan na icon-ekte siya kay Lafitte. Sa isang matinis na click, kumonekta ang tawag sa headquarters ng Umit Shipping Company. Habang makikita sa paligid ang mga barkong nakadaong at usok na umaakyat sa malayo, agad na tinanong ni Marshal D. Teach kung ano na ang galaw ng Revolutionary Army. Kalmadong sumagot si Lafitte na mukhang seryoso talaga ang mga revolutionaries sa pag-atake sa mga supply.
Dahil dito, tuluyan ang naputol ang mga food shipment papunta sa maraming bansa. Kahit pasubukan ng Navy na magbukas ng ligtas na ruta patungong Merijoa, sunod-sunod pa ring pumapalya ang mga bondola at bumabagsak pabalik sa lupa na nagdudulot ng malalaking pagsabog at pagkawala ng natitirang pagkain. Habang pinagmamasdan ng kaguluhan, tila natutuwa pa si Lafitte. Ayon sa kanya, kung haantong sa puntong magugutom ang mga Celestial Dragons, tunay na kakaibang panahon na ang kanilang kinabubuhayan. Sa kabilang linya, malakas na humalakhak si Teach sa narinig. Ngunit agad niyang sinabihan si Lafitte na tigilan na ang panonood at kumilos na. Para kay Blackbeard, oras na para maghanda dahil nasa ibabaw na sila ng sitwasyon. Isang malaking barkong may itim na layag ang dumating sa Pirate Island, sakay sina Catherine Devon at Van Auger. Pizarro, nakabalik na kami, sabi ni Devon sa pamamagitan ng transponder snail, sabay utos na sunduin sila. Ngunit imbes na karaniwang pagsalubong, isang napakalaking kamay na gawa sa bato na kontrolado ni Avalo Pizarro gamit ang kapangyarihan ng kanyang devil fruit ang biglang umusbong mula sa dagat at binuhat ang buong barko palabas ng tubig. Agad namang nagreklamo si Pizarro na inis dahil sa kanyang mga sugat. Tinanong pa niya kung bakit hindi na lang nila ipinasok ang barko sa daungan ng sila mismo. Sa loob ng barko, kabaligtaran naman ang reaksyon ni Carabo. Halos mabaliw siya sa takot habang nagsisigaw at nagmamakaawang patawarin siya, lubos na natatakot sa higanteng kamay na bumuhat sa kanila mula sa dagat. Sa gitna ng kaguluhan, tila walang pakialam si Devon sa kanyang pagwawala. Tumingin siya kay Carabo bago bumaling kay Van Auger. Siya ba yung lalaking isinama mo? Yep, maikling sagot ni Van Auger. 2 araw na ang lumipas mula nang umalis sila sa Egghead, ngunit hindi pa rin nakakarating sa Elbaf ang barko ng mga giant na Great Eric at may mabigat na dahilan kung bakit. Napalitan ng matinding kaguluhan ng masayang pagdiriwang ng magising ang lahat mula sa kanilang kalasinggan at matuklasang nawawala ang Thousand Sunny. Hindi makapaniwala ang mga giant at si Brooke habang nagtatanong kung paano ito nangyari. Samantala, kalmadong nagbiro si Nico Robin na baka nilamon ng isang higanteng isda ang barko, ngunit lalo lamang nitong kinabahan si Frankie. Agad siyang sumigaw at ipinaalalang puno ng napakalalaking halimaw sa dagat ang mga karagatang iyon. Dahil dito, nagkaroon ng matinding pag-aalala ang buong grupo. Alam nilang kailangan nilang mahanap ang Thousand Sunny dahil imposibleng bumalik sila sa Elbaf nang wala ito. Habang nakatanaw sa maalong dagat, isang sigaw ang maririnig, nag-aalala kung nasaan na si Monkey D. Luffy. Isang boses ang biglang umalingaw sa dilim. Nami, hoy, gumising ka. Dahan-daang nagmulat ng mga mata si Nami at napahawak sa kanyang ulo. Parang may hangover ako, mahina niyang reklamo. Ngunit nang lumino ang kanyang paningin, agad siyang natigilan. Nasa isang kakaiba at napakalaking silid siya, napapalibutan ng higanteng mga bloke at matatayog na istruktura. Litong-lito, napatingin siya sa paligid. Ha! Makapal na usok ang biglang umakyat sa langit habang nagkagulo ang isang malaking pamayanan. May sunog sigaw ng isang mandirigma, habang ang iba naman ay nag-utos na apulahin ito gamit ang spring water dahil sa kakaibang amoy ng usok. Habang papalapit ang usok sa napakalaking puno ng Yggdrasil, nagsimulang mataranta ang lahat. Kung kumalat ang apoy at umabot sa World Tree, maaari nitong tuluyang wasakin ang buong bansa. Dahil dito, agad nilang napagdesisyonang ipaalam ang nangyayari sa Sun God. Kasabay nito, isang malakas na pagbagsak ang umalingaw sa paligid. Nadatna ng mga giant warrior ang 2 higanteng stingrays na nakahandusay sa lupa. May kakaibang nangyayari, seryoso nilang sabi. Wala raw dahilan para basta nalang mahulog ang mga nilalang na iyon mula sa langit. Lalong naguluhan ng mga giant warrior nang may dumating na panibagong ulat mula sa kagubatan. Ang malakas na pagyanig na narinig nila kanina ay pala ang tunog ng pagbagsak ng Ear God. Napawis sa gulat ang isa sa mga mandirigma. Hindi siya makapaniwalang bumagsak ang higanteng kunhong iyon at nagtatanong kung ano ang posibleng nakapagpabagsak dito. Samantala, sa Big Stein Castle, isang malakas na kislap ng kuryente ang biglang sumiklab. Buhay pa siya, sigaw ng isang tao. Sa loob ng kastilyo, tarantang-taranta si Nami habang iniiwasan ng pag-atake ng higanteng mga bubuyog. Ano bang klaseng nakakatakot na mga bubuyog to? Sigaw niya. Lumutang naman si Zeus at walang kabog-abog na nagtanong kung nasaan sila. Hingal na sumagot si Nami na hindi rin niya alam. Ang akala niya ay nasa barko pa rin sila ng mga giant. Halos maiyak na si Nami habang sumisigaw ng tulong. Luffy, Zoro, Sanji. Kahit si Usopp na lang. Tuluyan na siyang nataranta. Hawak ang kanyang ulo, iniisip niya kung nananaginip lang ba siya o tuluyan na siyang nababaliw. Hindi niya rin maalalang nagpalit siya ng damit. Habang nililibot ang napakalaking kastilyo, napaisip siya kung saan ba talaga siya napadpad. Biglang may sumigaw. Hoy,
Nami. Agad niyang nakilala ang boses. Si Usopp. Dahil sa sobrang tuwa, hindi niya napansin ang kanyang dinaanan at natisod siya, dahilan para malakas siyang bumagsak sa sahig. Habang hinihimas ang kanyang binti, napansin niyang kakaiba ang pakiramdam ng sahig, parang puro bukol ito. Ngunit bago pa siya makabangon, isang malakas na thunk ang biglang umalingaw-ngaw, dahilan para mapatigil siya. Pagtingala ni Nami, halos mapasigaw siya sa takot nang makita ang isang napakalaking hedgehog na nakatitig sa kanya. Bigla nitong itinayo ang matutulis nitong tinik bilang depensa. Ang laki, sigaw ni Nami habang umiilag sa mga tinik na nagliparan. Napasingit naman ng malakas na tili ang higanteng hayop na tila natakot din sa bigla niyang paglitaw. Napagtanto ni Nami na siya ang nakagulat dito, kaya agad siyang tumakbo habang paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. Sorry, hindi ko sinasadyang takutin ka. Ngunit hindi ito kumalma. Inilabas nito ang matutulis nitong pangil at naghanda siyang habulin. Dahil dito, desperadong sumigaw si Nami. Usopp, nasaan ka? Mula sa ibaba ng isang malaking gilid, narinig niya ang boses ni Usopp. Nandito ako. Lalong lumala ang sitwasyon nang biglang makasalubong ni Nami ang isang napakalaking pasang may korona. Mas lalo siyang nagulat nang makitang nakakagat na nito si Usopp. Iligtas mo ko, sigaw ni Usopp. Ako nga ang dapat mong iligtas, sigaw pabalik ni Nami habang nagtatakang anong klaseng halimaw ang napuntahan nila. Habang papalapit siya kay Usopp, naabutan naman siya ng higanteng hedgehog sa likuran. Napalibutan na sila ng dalawang mababangis na hayop. Humaba ka, Zeus, utos ni Nami habang itinataas ang kanyang climb attack. Agad namang humaba si Zeus. Ngunit naunahan sila ng hedgehog. Sa isang malakas na bangga, tumilapon si Nami dahil sa lakas ng impact. Oh, mahuhulog ako, sigaw niya habang nawawala ng balanse. Habang nahuhulog, desperadong sumigaw si Nami. Kahit ano na, Zeus. Tirahin mo na. Agad na nagpakawala si Zeus ng napakalakas na kidlat na tumama sa higanteng hedgehog at itinapon ito palayo. Samantala, bumagsak si Nami sa nguso ng higanteng pasang may korona, dahilan para mabitawan nito si Usopp. Akala nila ay ligtas na sila, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Kumalat ang kuryente sa katawan ng pusa at bigla itong nagliyab. Sa isang iglap, naging isang naglalagablab at mas mabangis na halimaw ang higanteng pusa habang inilalabas ang matutulis nitong pangil. Napatras sina Nami at Usopp at sabay na napasigaw. Ano, sa halip na matalo ang halimaw, lalo pa pala nila itong pinalakas. Mula sa makapal na usok, matalim na tumitig sa kanila ang naglalagablab na higanteng pusa. May masama akong kutob dito, sigaw ni Nami. Ako rin, sagot ni Usopp. Agad silang tumakbo habang walang tigil na hinahabol ng higanteng pusa. Habang tumatakbo, tinanong ni Nami, anong naaalala mo, Usopp? Wala rin. Nagising na lang ako rito. Ang huling tanda ko, nagiinuman tayo sa barko ng mga giant. Biglang may naalala si Nami. Tama, yung alak. Naalala niyang sinabi ng mga giant na ang absinthe o ang green fairy ay maaaring magdulot ng hallucinations. Ngunit bago pa nila mapag-isipan yon, bigla na lang nawala ang sahig sa ilalim nila. Oh, dead end, tarantang sigaw ni Usopp. Pagtingin nila sa ibaba, saka lang nila napagtantong naipit sila sa gilid ng napakataas na pader na gawa sa higanteng mga bloke. Napasigaw si Nami nang makita kung gaano kataas ang kanilang kinalalagyan. Maya-maya, dumating na rin ang higanteng pasang may korona at ngumisi habang nakatitig sa kanila. Kinapitan ni Usopp ang ideya ni Nami tungkol sa hallucinations. Baka, ilusyon lang talaga yung pusa. Hindi niya tayo masasaktan. Ngunit biglang umungal ang halimaw. Sa isang iglap, malakas nitong hinampes si Usopp gamit ang kanyang malaking paa. Tumilapon siya sa lakas ng tama habang napadugo. Usopp, sigaw ni Nami habang umiiyak sa sobrang takot. Hindi pa rito natapos ang pag-atake ng higanteng pasang may korona. Sa isang malakas na pag-ungal, sumugod ito at dahil sa sobrang bigat nito, gumuho ang higanteng tore na gawa sa mga bloke. Sa isang malakas na pagguho, bumagsak ang pader kasama ang napakaraming bloke, mga debris, at sina Nami at Usopp. Oh, sigaw ni Nami habang nahuhulog. Habang nalalaglag sa ere, desperado niyang hinanap si Usopp sa gitna ng mga nagbabagsakang tipak ng bato. Usopp, wala nang magawa si Nami kundi mapasigaw sa matinding takot habang tuluyan siyang nahuhulog sa kailaliman. Malakas na bumagsak sina Nami at Usopp. Pag-angat ni Nami ng tingin, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang higanteng pasang may korona ay isa ng napakalaking leon na may matutulis na pangil. Walang malay si Usopp, kaya desperadong niyugyog siya ni Nami. Usopp, gumising ka, mamamatay na tayo. Habang papalapit ang umuungal na leon, halos maiyak na si Nami. Bakit naging leon na siya? Tapos na tayo. Biglang may pamilyar na boses ang sumigaw. Oh, Nami.
Napalingon si Nami sa gulat. Sa isang iglap, rumatsyada si Sanji papunta sa kanila. Ngunit sa sobrang takot, itinulak pa niya ang naguguluhang si Usopp sa unahan bilang panangga. Hoy, huwag ako gawing human shield, sigaw ni Usopp habang patuloy na umuungal ang higanteng leon sa kanilang likuran. Malakas na umungal ang higanteng leon, hindi nito alam na katapusan na nito. Galit na galit si Sanji nang makitang umiiyak si Nami. Nagliyab ang kanyang binti habang sumisigaw, ang kapalit ng pagpapaiyak mo kay Nami, kamatayan. Kasabay nito, inihanda ni Monkey D. Luffy ang kanyang Gear 3 para sa isang napakalakas na elephant gun, habang inilabas naman ni Roronoa Zoro ang 3-sword style Black Rope Dragon Twister. Sa isang sabayang pag-atake, tumama ang tatlong teknik sa higanteng leon at lumikha ng napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong lugar. Hindi makapaniwala si Nami at Usopp habang tumilapon ang halimaw sa lakas ng pinagsamang atake. Sa huli, tuluyang naglaho ang nakakatakot na anyo nito at muli itong naging isang maliit at inosenteng pusa na mahinang bumagsak sa sahig. Pagkatapos humupa ang alikabok, agad na pumunta si Sanji kay Nami habang umiiyak sa sobrang pag-aalala. Nami, sobrang nag-alala ako. Sa ibaba, napadaing si Usopp. Buhay pa pala ako, pero hindi ko makakalimutang ginawa mo akong panangga. Samantala, napansin ni na Monkey D. Luffy at Roronoa Zoro na naging maliit na pusa na lang ang dati nilang kalaban. Hehe, pusa na lang pala, natatawang sabi ni Luffy. Biglang sumigaw si Nami. Sandali, bakit parang ang kalmado nyo? Nasaan ba tayo? Habang nakatingin sa napakalaking kastilyo sa ilalim ng higanteng puno ng Yggdrasil, walang pakialam ang tatlo at pinag-usapan na lang ang susunod nilang gagawin. Iminungkahi ni Sanji na kunin ang pulot at mga bubuyog bilang pagkain, habang pinaalalahanan naman ni Zoro na hanapin muna ang natitirang crew at ang Thousand Sunny. Ngunit si Luffy ay nakangiting sinabi na kung masarap ang iba pang higanteng halimaw sa lugar, handa siyang bugbugin ang mga ito.